Exemplary local governments have earned Galing Pook Awards this year for their uplifting and inspiring projects. Barangay Graceville of San Jose del Monte City, Bulacan won for its 6-point program Let's Go, which addresses concerns on livelihood, education, training, services, good governance, and opportunities. The barangay also puts emphasis on community participation, transparency, and professionalism. Shayan Zamboanga del Norte also won for its Community Enterprise Development Program Pangkabuhayan Centers, which provides livelihood opportunities to the poor instead of dole-outs. These unique Pangkabuhayan Centers are managed and owned by the community and help fund projects for the locals. Taytay Rizal is also lauded for empowering its local garments industry. Considered as the garments and woodworks capital of the country, Taytay institutionalized the small garments industry and enticed these small retailers to be part of the mainstream economy. Another consistent winner is Valenzuela City. The city bagged another Galing Pook Award, this time for its Education 360 program, which entailed trainings and capacity building for teachers and parents in ensuring quality basic education for children. Albay also won for the laudable efforts of Team Albay, the province's volunteer corps for disaster preparedness. When not busy with humanitarian missions, members of Team Albay serve as tourism protocol officers or engage in economic development work for the community. South Cotabato won 2 awards for its efforts to organize small-scale miners in the province and to improve the health services delivered to poor families. While Galing Pook has been putting the spotlight on the best practices in local governance, this year marks the first time it gave recognition to individuals or civil society groups who demonstrate and push for effective people's participation. Among the winners of the first Galing Pook Citizenship Award, the Concerned Citizens of Abra for Good Government. The group has been battling corruption in Abra by mobilizing communities in monitoring various government programs and services and engaging local government in a push for transparency and reforms. Balay Mindanao Foundation is also recognized for its peace-building efforts and development programs aimed at fostering a culture of understanding, participation, and cooperation in a region torn by recurring armed conflict. Joining us in this part of the program are the Galing Pook 2015 awardees, Valenzuela Mayor Rex Gatchalian, Taytay Rizal Mayor Janet De Leon Mercado, Shayan Zamboanga del Norte Mayor Flora Villarosa, and Punong Barangay Melencio Len Garcia of Barangay Graceville, San Jose del Monte City in Bulacan. Congratulations again to all of you and maraming salamat for the time here. Okay, so it's been several days after you've been given that award and recognition for the good work that you do in your areas. We will begin with the Barangay Kapitan. Opo. So ano po ang nangyari at ano po ang nakita mong pinakamagandang nagawa nyo at kayo ay napili sa isa sa mga winners ng Galing Pook? Ano yun? Sa amin po kay yung aming ang pinagmamalaki, yung mapanagutang pamamahala. Yung 6-point program po namin, yung stands for Let's Go. Livelihood, education, training, services, good governance at opportunity for all. So kasi ang barangay po talagang maraming saklaw po yan. Kaya ang lahat to ay amin pong binibigyan ng pansin at tinutugunan. Sa livelihood po, yung sinasabi namin best, yung Barangay Employment Service and Trainings na parang local peso na kami ho ang nagre-recommenda kung sino yung pwedeng magtrabaho doon sa aming lugar. Yung aming pong mga karpintero, mason, welder, at pati yung mga kasambahay. Kami yung nagre-recommenda nito. At sa education po, meron kami tinatawag na ALS 4-in-1. Although ito po sa DepEd, kaya lang may backup po kami na nagbibigay po kami ng libreng uniforme, school supplies, training, at kasabay po nito, automatic scholar sila. Kasi yung ALS po, yan po yung mga out of school youth kung walang backup po ng barangay o ng gobyerno, paano nila may tutuloy yung kanilang
pag-aaral. Tapos yung T, yung training nga po, continuous yung training po namin at pinapalakas po namin yung aming mamamayan. So lahat po kasali, kahit senior citizen, tinitrain po namin, ano, para at least makatulong sila sa barangay, ano, hindi yung nagiging palaasan na lang. At So yun ang Bulacan for mapanagutang pamamahala. Okay, kayo naman po. Okay, sa Taytay po ang amin pong inilahok ay yung I Love Taytay Garment Industry Institutionalization na kung saan yung pong pangunahing hanap buhay po sa bayan ng Taytay ay amin pong binigyan ng pagkakataon na lalong mapalakas at mapaunlad. No? Yung pong partnership ng public at ng private na tumutulong po kami sa promosyon at pagtangkilik ng sariling gawa. No? Yung gawang Taytay na sinasabi nga namin gawang mahusay. And probably ang isa pong importante na naging factor noon ay hindi po lang yung galing ng pamahalaan, hindi po yun yung usapin, kundi yung galing mismo ng mamamayang Taytayanyo. At nakita nila na meron pala kayong isang bagay na maaaring ipagmalaki. Opo. At ito ay sa garment. Yes, opo. At kaya po pala naming sumabay Ay. sa iba pong mga gumagawa ng mga damit. At nakikita naman po, yung pong aming mga gawang Taytay ay mga mura lamang pero mahusay naman po ang pagkagawa. Mayor Flora, sa inyong lugar, ano po ang pinakamagandang sa palagay nyo o naging dahilan kung bakit kayo nanalo? Nung ginawa naming negosyante ang lahat ng farmers sa aming munisipyo. So, tinuruan namin sila na hindi lang mag-isip na sila ay magsasaka, kung hindi sila ay pwedeng maging negosyante. At nagtayo sila ng mga consumer store in every barangay sa buong munisipyo ng Siayan. At ilan itong mga farmer na naging mga negosyante na? As of now, 50% na ng aming population ay engaged na in livelihood program. Sila na ang nagmamanage ng negosyo. Tinuturuan namin, mini-mentor namin ang mga farmers namin ngayon. At marami na silang negosyo. Ay, okay. And Mayor Rex, marami na kayong awards na natanggap, ano? Medyo marami na ho, pero ito yung isa sigurong crowning sa kanilang lahat. Dahil galing po okay. ang pinag-usapan natin. Opo. Ang amin ho, yung entry naman namin, yung Education 360 Investment Program namin. Ang kakaiba ho dito, lahat ng aspeto na pangailangan ng bata tinignan, mula sa literacy, mula sa pag-involve ng mga magulang, yung nanay, teacher, parenting camp, yung nandyan rin yung teaching camp namin, feeding program. Marami siyang aspeto that goes beyond yung traditional na solusyon na pag sinabing edukasyon, classroom. Ito hindi lang yung physical ang tinignan, kung hindi lang yung infrastruktura ang tinignan, kundi tinignan rin yung mismong well-being ng bata, yung emotional state, yung mental state niya, and the family around him. At ano na naging dahilan kung bakit sa palagay nyo ay marami nang pwedeng, hindi naman mangopya, no? Marami nang pwedeng gawin itong programa mo? You mean na mga ibang Opo, lugar? opo. Actually, ma'am, kung titignan natin, yung mga sangkap ng programa namin, halimbawa Opo. yung parenting camp or yung teaching camp, nangyayari yan sa iba't ibang lugar. Ang kakaiba lang sa programa namin, nilahat namin yung kaya 360, yung bilog yun yung bata na sa gitna at lahat tinignan natin. So, maaari sa ibang lugar nangyayari na to, pero hindi lang nila tinatali lahat into one holistic program. Kundi, sometimes education sa mata ng tao is either traditional na classroom, semento, graba, or sometimes isang aspeto lang yung tinitignan. Hindi nila nakikita yung emotional well-being ng bata or yung family support system ng bata. Len, nakita mo ba after having been with this program for so many years, no? Sino ang nakikinabang or sino ang nagkakaroon ng opportunity na maging tapat sa kanyang panunungkulan? Ito ba yung mga kasamahan mo sa gobyerno o ito yung mga tao na naintindihan na meron rin pala silang karapatan at meron silang obligasyon rin sa inyong barangay? Parehas po, no? Yung let's go, yung opportunity for all. Opo. So yung aming po mga empleyado, meron po kaming tinatawag na manual to operate na talagang kinakailangan, epektibo yung May aming- manual kayo? Oo, Sinulit nyo? Parang appliances na talagang How to? nakuha anong mga dapat na susundin namin. Ano. So, naramdaman nila na naging epektibo yung serbisyo nila dahil kasi kapag nagko-comment yung aming po mga mamayan, ay talagang sinasabi nila doon sa PES namin, yung Performance Evaluation System, na very good naman po yung aming serbisyo. No? At yun nga ho, yung opportunity for all po namin,
lahat to kasali kasi nga yung bottom-up budgeting noong 2007 nag-start na ho kami niyan na doon sa mga sulok ng aming barangay sinasali ho ang lahat kahit yung mga kabataan, senior citizen at kahit yung mga maliliit na mamamayan doon sa aming barangay kasama po doon sa pagpopondo. Kaya doon Pagpupondo? Ano ng ibig barangay sabihin? po kasi taon-taon nagpopondo ang barangay, ang city, ang probinsya Budget? sa budgeting po kaya daman-daman nila dahil sa kanila ho nang gagaling kung ano ba yung dapat na mai-priority na programa o proyekto na para sa kanila. So yun po yung nakita ho namin na kaparehas yung aming mga kawani at yung mga mamamayan talaga ho namang nagbenepisyo dito sa 6-point program na sinasabi po namin. At ito po naman ay galing din ho sa kanila. Kasi doon sa pagsagawa namin ng sama-aralan, nabuo yung Let's Go. Oo. Sa Taytay, ano po ang nakita ninyo? Actually, nung pong ma-institutionalize mo namin yung garment industry, yung pong aking mga kababayan, natuto po kung paano po talaga mag-umpisa ng negosyo, na hindi po nila kailangan magtago. Wala po yung mga underground economy na tinatawag. Dati ko po kasi hindi kumukuha ng business permit, walang mayor's permit, hindi pa po naka-rehistro sa DTI o kaya po sa BIR. At anong dahilan kung ngayon bakit po, hindi nila ginagawa yun? Noon po kasi siguro po hindi lang po sila nag-guide na hindi naman po nila kailangan matakot sa pamahalaan para po maging maayos silang negosyante dun sa aming bayan na magbayad sila ng tama. At may mga iba pong mga pamamaraan sa pagsisimula ng negosyo na makakatulong po ang pamahalaan. Kagaya po ng BMBE, yung pong Barangay Micro Business Enterprise. Meron naman po ring mga na-wave na dapat bayaran nila, lalo na kung baguhan lang negosyante. Hindi nyo sila pinapabayad? Hindi po, Subsidized? hindi po. Meron lang po mga ilang bahagi na katulad po ng aming pong incentive code, kakapasa lang po ng Magkano ang aming cost ng incentive isang code. gustong magkaroon ng garment? Actually po, iba po kasi yung permit kapag ka po sila mismo yung magmamanufacture or magpo-produce ng garment. So, anong range yung ng pong sa Tianggi investment po, in dealings with the government? with regards po sa may garment Opo. producers, normally po 2 makina nakakapag-umpisa po sila Ang cost po ng isang makina nasa 7,000 hanggang 10,000 high speed po. No? Kung mga second hand lang po, nakakabili po ng ganong halaga. At yun din po yung isang magandang factor doon, dumami po yung allied businesses. Ngayon po yung Avenida Rizal na tinatawag namin sa gitnang bayan ng Taytay, marami na rin po ang nagtitinda ng mga makina Avenida ngayon. Rizal, alam ko yan. Sa amin po, Rizal Avenue. Opo. Santa Cruz. Sa inyo naman, Mayor, ano naman yung mga negosyante? Ano yung nakita mo? Ito ba, kayo bang ang government is the one that is learning from them? Or yung mga negosyante ang talaga namang sila ang mas mabuo ang loob na kaya nilang gawin on their own? Empowered na sila ngayon dahil Opo. sa dami ng tinuturo. Dahil ang youth ngayon, meron na silang computer hub, sila nang nagninegosyo nito. Ang mga women's, meron na silang tailoring. Meron na rin yung 4-piece beneficiaries na nagkaroon na sila ng wine processing center. Wine? So, yes, wine processing center dun sa amin. At marami ng negosyo na nakikreate. And I have to mention this na 2003 to 2009, ang Siayan ang poorest municipality in the country. In the country? In the country. And When you say poorest, anong ibig sabihin nun? Kita ng buwis? Or Yung malnutrition? income ng tao. Income? Ano? 97.5% ang poverty incidence ng Siayan during the time 2009. Poverty incidence meaning, ilang beses sila kumakain? Ano? Hindi sila pumapasok? Meaning, maraming hindi nakakapag-aral, hindi nakakakain ng 3 times a day. So, sirang-sira yung mga kalsada. 30 pesos lang at an average ang daily income. So, sobrang hirap. And then, 2012, ang NSCB result, 70% na ang poverty incidence ng Siayan. So, right now, we are number 36 and we are waiting na by 2015, lalabas na yung result na malayo na kami doon sa pinakamahirap na bayan sa buong Pilipinas. Wow. Rex, you went to a business school or meron kang isang team na tumutulong sa iyo na nakakaintindi ng management o ng I come from a governance? family of businessmen. Yes, And oo. I had a chance na makapag-aral abroad. Pero political science lang ako. Opo. Pero siguro, merging the two worlds together, nakita ko ho doon yung political science is about human interaction also natutunan ko ho dito sa programa na to or sa paghubog ng programa na to na yung tamang sagot nanggagaling rin sa tao we just had to probe it and get them to talk. Marami ho kaming consultation process na dinaanan, kinausap mga magulang, mga guro, mga estudyante, pati ng mga barangay, kung ano ba talaga yung nagiging problema ng bata
pagdating sa edukasyon. Then kaya nga namin na-realize na multidimensional walang isang solusyon kung hindi, it has to be holistic and systemic. So doon namin nakakita na the right answer really comes from the constituents themselves. Sila makakapagsabi sa iyo ng ano ang tamang programa at kung ano yung hinahanap nilang programa. At ano ang isang solusyon na nabigay nila sa iyo na talaga naman nanggaling sa kanila at hindi mo naisip? Ma'am, actually halos lahat to Actually sa mga principal doon ko narinig yung, kasi nung bago akong mayor, first term kong mayor, kinukulit ko sila lagi, ba't ganito ba ang resulta ng mga exam? Sabi nila, mayor yung mga magulang ho, hindi naman involve Parang pagpasok sa eskwelahan, bibigay sa amin yung bata, clock in, pag clock out, tapos na ang responsibilidad. Doon ko narinig na kailangan obligahin natin ang mga magulang na maging engaged sa learning life ng kanilang mga anak. Kasi learning does not stop after the class hours dapat. So doon namin nahubog yung nanay-teacher parenting camp namin na isang kasama sa programa. Tapos narinig ko rin naman sa mga guro naman ang kinuusap ko. Hay ko, bakit yung grades nag-fluctuate sa NAT? Sa nila kasi mayor, sa iksi ng oras ng bata sa loob ng classroom, marami sa kanila kahit grade 3 or grade 6, hindi pa rin marunong magbasa. So doon naman namin nakuha yung reading camp namin na imagine mo grade 3, grade 6 hindi sila marunong magbasa or nahihirapan sila magbasa kasi una marami na sila sa classroom, pangalawa half day lang sila, tapos ang dami pang subject. So ngayon may nakalaan na programa na sa summer na tinuturuan natin sila magbasa. And then pagdating naman sa kumonsulta naman tayo sa mga magulang, sabi nga nila, Mayor, hindi pa rin maalis na pag kumakalamang sikmura, kahit na ano pa ang turo mo dyan, di matututo yan. Kaya meron naman kami yung feeding program. That's good. Ang isa sa mga naobserbahan ko, lalo na sa mga barangay o even sa mga liit na munisipyo, merong difficulty ang isang namumuno doon kung hanggang saan sila obligadong tumulong at kailan nila aasahan na ang gagawa ng mga solusyon sa problema nila ay yung mga tao mismo. Take a case, yung let's say nagkaroon ng bagyo, okay? Saan yung nakikita na ang mga tao ay umaasa lamang sa kanilang mga pangangailangan at kanilang safety, or kailan mo inaasahan na sila dapat ang gumawa ng paraan para matulungan yung sarili nila? Kaya nga nang binanggit ko, matagal na kami nagsisimula mag-training. So halos lahat ng aming mamayan doon, talagang tinitrain po namin na maging handa. So ang binibigay nyo na iyon ay kanilang duty, obligasyon nilang tulungan yung sarili nila, o karapatan nilang humingi ng tulong sa iyo? Bukod po sa obligasyon ng lahat na kumbagay pagmalasakitan yung bawat mamayan, siyempre may part din naman po kami na tulungan sila. Sa pamamagitan nga ng mga training na aming gagawin at mga pangangailangan, yung mga equipment na pwede nilang mga magamit just in case na may mga ganong mga kalamidad. Kaya sa amin kahit na hindi ka empleyado ng barangay, automatic po sa amin, ang mamayan doon nagre-responde. Sa bawat zona kasi, nagtatayo rin kami ng rescue team. Bawat zona may mga rescue team kami. Hindi lang yung barangay ang dapat magkaroon ng sariling rescue. Dapat yung bawat lugar, mapa-homeowners man yan o ano pa man, meron dapat na rescue team. At alam nila kagad ang gagawin nila. Kumbaga sila na rin yung pinaka-responder doon sa sitwasyon. Na hindi sila ang inaasahan mo. Dapat pag nagkaroon kayo ng assessment, hindi, kailangan kayo nag-umpisa niyan. Is there, you understand what I'm trying to get at? Diba? Ikaw ba ang aasa sa kanila at ipupukpok mo sa ulo nila, kayo ang dapat gumawa niyan? Hindi ko na trabaho yan. Ay hindi naman yung usual sagot na, hindi, magtulungan na lang tayo. Hindi Sino ang unang may duty o may karapatan? Ano yung pagkakaintindi mo doon? Actually po, doon po sa inilahok ng Taytay, ang usapin po doon kasi ay Timano Garment is the family enterprise, no? Kinailangan lang po na may mag-lead sa kanila na hindi tayo pwedeng mag-settle sa ganito lang. So, dun po sa binuksan ng pamahalaan, ang ganito pong partnership with the Tiangge owners, dun po nila naisip na hindi naman po pala dapat na dito lang kami, na hanggang dito lang kami sa ganitong klase ng pagtitinda, kundi kaya naman po pala namin lumabas. Ano? So, tinitingnan po namin siya na eventually, sa kanila pong pamamaraan, dahil nga po, family pa lang po ay yun na po yung iniisip
ang anak, nagbubutones, naguuhales. Ang nanay po namimili ng tela, sila po mismo tumatabas, sila yung nananahi, no? Pero ang gusto po natin ay mas magtuloy-tuloy ito dahil na rin po sa kanila pong pagtingin sa mas malayo, no? Na mas malawak na klase ng negosyo, no? At sa tingin ko po, kahit po naman na ang pamahalaan ay hindi po natutukan ito sa ngayon. No? I mean, after po namin nasimulan siya, ay magtutuloy-tuloy po ito dahil na rin po sa kagustuhan ng ating pong mga kababayan na itong industriyang ito ay mas mapalago. Kaya namin mag-compete. Sabi nga po, pumapasok ang ASEAN integration, ano? Pero nakikita po namin ang aming pong produkto dahil po tinatangkilik hindi lamang po ng mga tiga Rizal, kahit po tiga ibang probinsya, dumadayo po. No? As early as 12 midnight o 1 a.m., nandun na po yung mga mamimili para po tumingin po ng mga produkto. Namamakyaw. Opo, namamakyaw po. Mayor Villarosa, ano po ang nakikita ninyo? Since partnership ito, nakakatuwa dahil kumikita Partnership na sila. talaga, collaboration, coordination. Yes, so Hindi ka gagalaw pag hindi sila gumalaw? hindi pwede, kailangan Ay. participatory. So sila ngayon, dahil may mga surpluses na, malaki na ang income nila for every barangay, sila na ang nagfi-feeding ng mga bata. Sila na ang namimigay ng mga slippers. Sila na ang nagbibigay ng mga grooming kit. So nakakatuwa dahil nababawasan yung trabaho ng gobyerno at ini-invite na lang ako para mag-raise Pakape-kape ka na occasion. lang. Sumasama tayo doon sa activity at nakakatuwa na hindi na lang ang gobyerno ang gumagawa nitong mga social activities. Na Oo, iba something to look at, diba? How far do you go extending all the help? Ako pares kay Mayora, government has to initiate and do the Opo. capacity building. Ang tao, napansin ko, ma'am, gusto nila maging bahagi ng solusyon, pero minsan lang nauunahan yung mag-complain kesa magtanong ano magagawa ko. Opo. Pero katulad sa education program namin, tinanong namin sila, alam naman nila yung sagot. So nagpadala tayo ng mga trainers, let's say doon sa parenting camp. When the capacity nandun na, alam na nila yung gagawin, unti-unti pwedeng umatras yung gobyerno at sila na ang mag-own ng programa. In fact, up to now, like in our case, yung parenting camp namin, napapatakbo na nga namin sa ibang mga syudad kasi may mga request na kami outside Valenzuela. At halos dumediretso na sila dun sa mga nanay teacher trainers ho namin. Mga regular PTA members lang ho to. So parehas kami ni Mayora, realize ko na government ang magsisimula, you provide the capacity, you provide the venue for them to be part of the solution, and then you gradually step back and look for another angle kung saan mas marami pang residente naman na ma-involve mo. So ito ang nakikita mo, ang paglalago nitong programa mo, ikaw ay matatapos na ba ang iyong termino? Matapos na yung term ko, nakaka-3 term na ako. Dati po akong gawad, ngayon Opo. pa-exit na ako So sa hindi ko aming, natatanungin kung ano pa yung plano mo. Ano ang nakikita mong pamamaraan para kung sino man ang maupo sa iyong posisyon ay yayakapin nila itong programang ito? Ang kagandahan ko kasi, naihanda ko namin yung aming mamamayan na sanay sila na kapag nagpapatawag po kami ng budget hearing, kasama sila. At yan po ay na-institutionalize na dahil nga mayroong mga resolution, may mga ordinansa. Kaya yung papalit sa akin, kapag hindi nila ginawa yun, pwede ko silang makasuhan. Dahil meron pong kaming ordinansa na dapat sundin nila yan. Kapag nagpapa-budget hearing, dapat kasama ang mamamayan, dapat nakaparticipate ang mamamayan. At yun po ang sanay na sila na ang pera ng bayan ay pinapahalagan at talagang pinagmamalasakitan. At dapat alam po ng mamamayan yan kung saan dinadala ng mga nanunungkulan sa pamahalaan. So yun po nakita ko namin sikreto. No? Kaya Ano yung sikreto mo? Ulitin mo. Yung sikreto po ng pera ng bayan ay yan po ay dapat pong pagmalasakitan ng kung sino man yung manunungkulan dahil yan naman ay hindi naman niya pera, kundi yan po nga ho ay pera ng bayan. Kaya sabi nga ni si Sec Jesse Robledo, hindi sapat na matino lamang, hindi sapat na mahusay lamang. Dapat matino at mahusay upang mapagkatiwalaan sa pera ng bayan. So yun po ang aming barangay na talagang bukas sa lahat ng transaksyon at daman-dama po nila na ang pera nila napapakinabangan ng nakakarami sa aming barangay. Yung tiwala, yan ba ay isang trait ng isang government official na pinagkakatiwalaan niya yung mga constituents niya? Sa tingin ko po, dapat Meron na ba yan? po Meron na ganon, kayong no? ganong klaseng nararamdaman na nagtitiwala na kayo na hindi aaksayin, hindi kayo
hindi sila magiging pasaway? Ano ang nakikita mong pagbabago sa pamamaraan na ini-introduce mo as mayor sa kanila na proud ka? Nagtitiwala na ba sila sa gobyerno o ikaw ba ay nagtitiwala na sa kanila ngayon? Opo, parehas po, no? Sa tingin ko po, yung pong paglaki ng porsyento na nagbuwis na, no? Kumuha na ng permit, ng mayor's permit, ng business permit. Dati po kasi yung pong nagtsatsyanggi sa amin, out of 500 na nagtitinda, around 11 lang daw po, base sa records, 11 lang po ang kumuha ng municipal, ng mayor's permit. So kung inyo pong So hindi sila nag-register sa DTI? That was So, bakit hindi mo before. sila That was sinara? before. Ano po, ako po yung pumasok ng 2013, nang amin po yan priority. At ngayon po, nasa 827 na po ang registered out of that 1,200 na nandun po sa municipal Tiangge. At nasa proseso po kami na makompleto na po ito. So, before the end nagbabayad of the sila year. ng buwis? Yes, opo. At ang tingin ko pong tiwala na sinasabi doon, yun nga po, no? Kinuha na po nila yung kanilang obligasyon o ginawa na nila yung kanilang obligasyon na magbayad ng tama sa pamahalaan o ng buwis, no, sa ating gobyerno. At kami naman po, ipinagkatiwala din po namin sa kanila yung pagkakataon na mas mabigyan ng kahalagahan yung negosyo na meron ng bayan ng Taytay. And Rex, trust. Is that a factor? Actually, pare-parehas siguro kami na sinasabi because parehas kaming mga local executives. Ako, it goes both ways. Case in point, I keep on going back to one of the component, yung proud kami din, yung nanay-teacher parenting camp. Hindi na babawasan hindi nawawala ang pasaway na magulang. Ito yung mga magulang na dadalhin yung bata sa school o bahala ka na. Pero nababawasan sila. Kasi nangyayari, the community that we've fostered, the parent community we've fostered is a self-check system. Dahil sabay-sabay tayo nag-parenting camp, pag ikaw, pagtapos ng parenting camp, hindi ka pa rin tumutupad dun sa napag-aralan natin, sisitahin ka na namin. Parang shame on you. Nag-aral-aral tayo, tapos para saan? Parang ngingas kugon para lang matapos. Pero, we can't give it entirely to them also. Government has the responsibility o may responsibilidad ng gobyerno na ipagpatuloy yung monitoring. Para, alam naman natin, mas takot ang taong bayan, ang constituent sa gobyerno kesa sa kapwa nila. Pero hindi ibig sabihin na dapat gobyerno lang ang titingin. Lahat tayo. Tiwala, ito ay isang uri ng trait na hinahanap ko sa gobyerno at sa mga tao, no, na sila ay nagtitiwala at nirerespeto nila ang bawat isa. Congratulations again. It's been good to meet you again. Thank you po. And have been a Thank you very part much po. of being able to understand what you do as government officials. Thank you very much to our Galing Pook awardees here with us. We'll talk to another batch of more winners of Galing Pook. Talk back. We'll be right back. We are still joined by Galing Pook winners for 2015 with us, South Cotabato Governor Daisy Avance Fuentes. Nice to see you again. And Albay Governor Joey Salceda. It's good to see you. We also have two winners of the Galing Pook Citizenship Award. We have Balay Mindanao Foundation's Kaloy Manlupig, President and Chair Emeritus of the Board of Trustees. And from Concerned Citizens of Abra for Good Government, we have Aniseta Baltar, the Monitoring and Evaluation Officer of the group. With your permission, Governor Salceda and Governor Daisy, may I begin with these two who have distinguished themselves, no, in this new award. So tell us about this Citizenship Award na naibigay sa inyo ng Galing Pook. Kaloy. Masaya po yung Balay Mindanao dahil nakita kahit na malayo kami sa Mindanao at napakabarangay po ng aming ginagawa. Ay kinilala nila yung aming pagsisikap na mabuo at mapatatag yung partnership ng civil society at ng mga local government units. Ano ang kakaiba nitong Citizenship Award? Ano po ang iginawad sa inyo? Ito pa yung pagkilala po ng Galing Pook sa aming pagsisikap na through the partnership ng civil society, ng mga citizens at ng mga local government units ay magkaroon ng isang
matatag at matibay at maayos na pamamahala. At yung sa Mindanao naman po yung concern para sa kapayapaan ay ma-address po. So may specific program and activities rin yung ginawa ng Balay Mindanao in relation to this award? Hindi po, ang sa intindi po namin ay kasi po nag-evolve na rin yung paglalakbay ng Balay Mindanao. Nag-umpisa kami very focused sa agrarian reform. Tapos na-discovery nga po namin yung barangay at doon na po kami nakatutok pagsabay sa kanila sa pagbuo ng kanilang mga in a participatory manner, yung barangay development plans, yung BDRMP nila, yung Peace and Development Plan. Pero nung tumama nga po yung bagyo, ay nakafocus na naman kami, nag-evolve na naman kami into disaster response. Ms. Baltar, ano po ang naging programa ng inyong NGO at kayo po ay nabigyan ng award na ito? Yeah, ito po yung community-based monitoring ng government projects. So nag-umpisa po kami na nag-monitor ng infrastructure projects. 1986 po ito. Opo. And then, Tagal tinuruan kami ng gobyerno rin na nagturo sa amin. It's NEDA, kung paano mag-monitor. So, and then we have the MOA with DBM that provided us with the documents, yung listahan ng mga projects. Tapos kung magkano yung pondo sa bawat proyekto. Then we had the training, then we capacitated ourselves. So, kasi naniniwala kami na malaking bahagi yung infrastructure doon sa pag-unlad. So, ABRA then, 1986, marami pong sira-sirang kalsada, really underdeveloped. But when we started this, so kami po ang nag-umpisa, and then later we trained communities. Citizens in the barangays for the projects are how they would do monitoring maski hindi sila engineers. So, yes, and then we develop a manual. This is a laymanized manual that they could use, how they would monitor a farm-to-market road, a school building, bridge. Tinuturuan po namin sila. So, Governor Daisy, you've also been multi-awarded in many projects. At ano ang kakaiba dito sa inyong entry ngayon at kayo ay binigyan ng another Galing Pook? In fact, you have 2 for this year. And it's my 4th already. Medyo ano siya, Koy, 4th already. Sa buong bansa kasi, at in fact sa buong Asia, wala pang nag-succeed na i-regulate ang small-scale miners. Kasi pobre, so pag sinagasaan mo, talagang parang nangapi ka. Pero armado. At masalimuot, especially in area na nasa CADT siya or tribal lands. So may foreign invasion sa mga kabundukan at nag-succeed kami but napakahabang panahon, more than 10 years na nag-evolve din yung programa ito bago namin parang isinali sa Galing Pook. Yung Health Plus program naman, programa yan sa health, programa yan ng gobyerno. Pero sa amin, na hindi lang namin na pa-succeed, kundi ni-replicate, hindi lang ng aming mga ibang hospital, kundi yung mga ibang probinsya na kalapit sa amin. Kasi naging efficient na mag-response doon sa gap ng immediate at tamang gamot na may isupply sa ating mga pasyente, especially yung mga pobreng pasyente. At wala naman kayong sinircumvent ng procurement law ng bansa. Very careful ho kami. Kasama ho namin every time we move, we have asked the Commission on Audit, pwede ba ito, pwede ba ganyan. And na-approve naman ho nila yung proseso. In fact, maraming panahon na we have to change the way we do things dahil dyan. Kasi parang nakakatakot naman na baka kinabukasan na sa ombudsman ka na. No? Opo, at so, iba na yung interpretasyon nung binigay nilang approval sa inyong panibagong kakaibang procedure. Ang isa kasi dahil foundation yung aming partner, private partner namin, so wala silang profit. Yung kinukunan nila approved ng DOH na gamot. Wala silang profit at ang 70% ng kanilang net profit binabalik nila sa provincial government. At we only do that when we can establish there's an emergency and there's really a gap in the delivery of the drugs and medicines. Okay, so kung inefficient ang gobyerno, dun lang sila nakakapasok? Yeah, sa totoo talagang maraming inefficiencies, no?
Nung wala pa yung Universal PhilHealth, kulang sa pera ang gobyerno. So, hindi mo naman pwedeng sabihin na dahil wala kayong pera, hindi ka pwedeng mag-opera dahil emergency. Ikalawa, nung nagkapera na kami, unfortunately sa amin, hindi kami malapit. Wala ho kasing wholesale na parang bibili ka ng gamot mo diretso doon sa talagang gumagawa. So, you go through middlemen. Yung delivery nila, minsan kalahati ang ma-deliver, one half. Kung mag-penalize ka naman sa kanila, taon muna bago mo ma-penalize sila. In the meantime, yung hospital needs every day The patient, gamot. yes. So yung sa gap sila pumapasok. But makikita mo ngayon, meron kaming panahon na talagang laki ng binili namin through this process. Then lumiit siya ng lumiit. Kasi talagang ito response sa inefficiencies ng bureaucracy. So nakita nila yung kanilang pagkukulang. And Governor Salceda, lahat na yata ng award-giving programs na ako po ay naging judge, ikaw po ay palaging naroroon at nananalo ka, no? Ano po yung mga programang parang naging focus mo of your leadership as governor na has brought all of these awards? And where were you most successful? Quality. It is a simple program and it was the quality that differentiate. Equality. Equality. Ano po yung equality? Halimbawa, di ako naniniwala na ang namamatay sa disaster ay dahil sa Diyos. Namamatay sila dahil kapabayaan ng tao. So, kaya ang tao ay namamatay dahil nandun sila sa peligrosong areas kasi mahirap sila. So, duty ng Estado, ng local government especially, natulungan sila to provide. Duty, hindi ito duty ng naninirahan doon na mag-isip siya at Sana inalis namin sila. so pipilitin niyo sila. Either to evacuation or prompt evacuation or to relocation. Okay, so yung mga ganong sitwasyon na nakita mo, critical to their survival, critical to the peace and order, paano nyo nakakraft yung programa at nakakaisip kayo? Paano ang proseso nun? Share. Ang tawag dyan, intuitive cohesion. Ibig sabihin, Intuitive cohesion. In setting goals and ambitions and at the same time in imagining commons kung anong continuous conversation talaga. Walang Intuitive, so it is not covered by any scientific, logical, reasoning. Intuitive May not be in the books. Kasi pwede naman ang piliin itong road na to at may goals doon. Itong road na to may goals din doon. So, pag sinabi namin, ito yung gusto namin. So, pero may mga a priori, nakakaya tuloy. Lumalabas yung pagka-Jesuit, no talaga. May mga a priori naman kasi na mga categorical imperatives na hindi mo naman pwedeng i-negotiate. May mga non-negotiable. Yung mga nahihirapan kang gawin yung gusto mong gawin, ano yung hindrance usually? Para sa akin kasi pag napili nyo na yung goal mo at saka na-imagine mo na yung vision mo, halos, kasi meron naman kami konsepto ng will na disiplinado at determined talaga yung buong komunidad to achieve these goals. Kaya pag sinabi namin, ito yung pinili namin. Katulad yung MDG, Healthy MDG, nagsimula kami. Millennium Development Goals. Tapos na mo yun, di ba? Pero hindi na-achieve, 56% din na yung grade ng Pilipinas Pero, good, passing? Ewan ko kung passing. Fail yun. Okay. Pero kami, halimbawa sa last year, sabi ko nga, kung susuriin mo, siyam na babae lang namatay out of 26,862. So, kailangan, ang simple lang explanation nun, dati, 12% lang ang facilities-based. Ngayon, nasa 94% ang facilities-based delivery. So, ginandaan yung ospital, nagbili ako ng 67 ambulansya, pinasiguro. Pero nanalo ako nun pa. Para diyan sa MDG. Early achievement of MDG kung bakit napili kami nung 2011. Pero itong pinanalunan mo ngayon sa 2015, ibang-iba sa to. larangan ng? Basically, humanitarian assistance to other, under Section 21, kung saan dapat magtulong ang LGUs. Pangalawa,
doon sa Section 9, small letter L, na dapat may training at nagpo-provide kami ng training. So, itong nangyari to, kasi hindi kami, ang Albay kasi hindi pinabayaan ng Pilipinas noong 2006, nung halos mag-iba. Andun ka na nga lagi noon eh. Tapos, ito, kaya meron kami parang sense of duty na to give back. So, nung una, sinabihan lang kami ng Spanish Embassy, tulungan mo naman Iloilo para ma-manage yung filtration machine. Eh, nasa amin yung expertise. Then, yung pangalawa, si Madam Gloria nando sa amin. O, tulungan mo naman yung bagong silangan dito sa Quezon City. Nagbigay kami ng tubig. So, all in all, naka 13 missions kami. Kapag produce kami ng 4.8 million, nakapag-deliver 4.8 million potable water, mahalos 583,000 na tao. So, tapos, siyempre, every year, 15 days a year lang naman ang disaster eh. Halos 5. So, anong gagawin mo sa 350? Sabi ko, gamitin natin itong cohesion natin, intuitive cohesion natin. Sa goal setting at saka sa execution. Sabi ko, sige, gamitin natin sa backyard natin. So, naka-13 kami outside, actually, naka-17 na kami sa sarili namin. Pero ito yung pagkalayo-layo. Dinadala namin yung buong gobyerno sa pinakamalalayong lugar ng Albay. So, ito ay parang contribution mo o donasyon ng Albay sa mga nangangailangan ng expertise na ikaw lamang ang nag-develop? Ay, hindi naman. Nagkataon lang na mayroon kaming, sabi ko nga, yung motivation nandyan, to give back. Pangalawa, yung institutional capital. Kasi 1994 pa ang Albay, merong APSIMO. The first disaster management office na permanente na na-create sa buong Asia, dito sa, actually, by a local government unit. Walang ibang ganon sa buong Asia, dito lang sa Pilipinas. So, dahil doon, nakapag-accumulate kami ng mga kaalaman, ng knowledge na nagagamit sa pag-respond. So, let's say, since 1994, 2 taon lang kami may patay due to disasters. So, 19 out of 21, 0 casualty during disasters ang Albay. So, ito yung masasabi natin na kaalaman na pwedeng gamitin ng lahat. So, ako naman, ang role ko lang naman, in-abstract ko lang para maging replicable o magamit sa ibang sitwasyon ng ibang lugar, ibang katulad niyan, sa disaster. Kaya nagkaka-disaster, walang development. So, pag walang disaster, nagkaroon kami ng Team Albay for countryside development. So, yung aming cohesion, dinadala namin sa countryside para makatulong. Anita, yung binanggit mo na maski na hindi ka inhinyero, maaari kang mag-evaluate ng programang, let's say, sa kalye. No? Paano mo ine-execute yun? Mahirap ba yun? Ang isang taong hindi nakapag-aral, hindi marunong magbasa at sumulat, ay makakaintindi at mabibigyang halaga yung pondo ng gobyerno? Opo. Ano ang sinasabi mo? Halimbawa po, mag-monitor kami ng BUB projects. So, 2 taon na yon. Yung mga volunteers galing dun sa communities, kung saan ini-implement yung project, we train them. So, maximum ng 3 araw. Then we have on the site. Ano ang tinitrain mo sa kanila? Halimbawa, kung yung farm to market road yung BUB project, then ano yung BU? Bottom-up budgeting. Ito po yung in-implement ng NAPSI. So we will give them the program of work, tapos turuan namin kung paano yung standard mixture ng semento. Nagagamitin po namin yung standard ng DPWH. Nasa Blue Book po iyon. So marunong sila mag-intindi kung ano yung mga bato, yung buhangin, Opo, yung measurement, 246 yan. Pati yung asfalto? Opo. Paghahalo ng asfalto? Kasi standard po ng gobyerno yung ginagamit namin, but it's based on the program of work. So sa 3 araw na training namin, meron kaming
field exposure. And they are identified as somebody na monitor or are they a Yes. silent observer? The local government unit knows Kilala them. sila? Opo. Okay. We introduce them to the mayor. And ano ang nangyayari? Bumababa ang korupsyon? Bumababa ang mga nawawalan ng pondo at gumaganda kakulangan? yung at project po. Kasi, gumaganda yung project? Opo. So, pero may mga project pa rin na substandard na tinatawag. Pagkatapos po ng monitoring, gagawa sila ng report. Then we consolidate. Then we give the report to halimbawa DPWH or NAPSI kung sino yung agency na. At anong halaga ang binibigay ng report na yon insofar as if COA is doing an audit? Yeah. Babalikan nila yung report ninyo? Yes, validation po. Validation Oo, and sometimes DPWH would say remove and replace at the expense of the Anong contractor. remove and replace? Replace the project itself? The substandard road. So who pays for that? Babakbakin nila the contractor at the expense of the contractor. So hindi babayaran kung hindi pa nabayaran si contractor? Hindi po. Opo. Kasi ongoing yan na minomonitor namin pag meron pong inspection team. Pag minsan po ay kukuha sila ng mga samples, ito yung boring. They would take samples and then ilagay nila sa laboratory. May density test ito. Pag hindi nakapasa sa standard ng density yung core samples na yan. So ilan pababakbak po. ang shelf life nung kalyeng yung ginawa na inaprubahan nyo na tama, hindi substandard? How long do you expect it to last given the kind of usage of that meron po sa daan? standard po ng kung national road yun ay Dapat hindi nasisira? Opo, and then may ano po yun. Maintenance. Yeah. Maintenance. At saka meron pong itong tinatawag na ano ba ito? There is an assurance na kailangan guarantee, yes. Opo. Na it should not be destroyed in a span of years. Para sa ganun ay kasi especially kung national road yan, so kailangan ma-assure na quality yung project. So pag nagkaroon ng sira yung kalye, babalikan nyo yung kontratista? Opo. Sila ang magpaparepair at their cost? Hindi po kami yung magsasabi. We give the feedback to the Department of Public Works and Highways. Wow. They would send an inspection team and then we push. Kung walang mangyayari din, kung sa provincial yan, pupunta kami sa regional, sa national office. Ang experience ninyo in your group, inaaksyonan naman. Na-actionan naman At po. pabuti ng pabuti ang mga daan sa Abra. Yes, that's why we have better roads now if you compare it in 1986. Yeah, I've been there. 1980s. Nice roads. Opo. Nice roads. Kayo naman, Kaloy, give me a practical example of what Balay Mindanao does na nakikita nyo nagtatransform ng mga citizens in your area. Ano yung nakita mong programang magandang example? Yung pinaka-focus po ng aming gawain ay mga barangay. So over the past 20 years po ay nakapag-partner na kami sa 300 barangays. Sa ngayon po meron kaming partner na 70 barangays. Opo, ano Ang naman ginagawa po namin ay tumutulong kami sa local government unit. Of course, sa municipal at city level din po may coordination. Pero ang tutok namin ay sa barangay. Ang una po namin ginagawa ay pinapatatag namin yung BDC ng Barangay Development Councils. At ngayon po dahil sa disaster ay BDRRMP po, yung mga disaster BDRRMP po na dun sa ASI, sa barangay. At tinuturoan po namin sila pag sinasabayan para mag-formulate ng kanilang barangay development plans in a participatory manner. Kasi po, ang usual po na practice ay, kasi requirement po kasi yung annual investment plan, barangay development plan. Ang ginagawa usually, kahit na may batas, ay isang tao lang, isang consultant, susulat, magpo-formulate ng barangay development plan. Wala pong sense of ownership, wala pong participation yung mamamayan. Dito po sa approach na ito ay namomobilize po ang lahat ng sektor doon sa barangay at sila mismo ang nagsusuri ng kanilang sitwasyon. Sa dami ng barangay na collaborative work ka, 70 sabi mo, di ba? Doon sa 70 na yon, lahat po ay naging successful based on your criteria of partnership o merong mga hindi umunlad? Meron din po kasing mga nagba-backslide, yung halimbawa po Backslide. pagka
nagbago na po yung leadership ay pagkatapos po ng So eleksyon. mukhang delikado tayo ngayon, di ba? Malapit yung eleksyon. Backsliding. Kaya nga po ang challenge ay paano po maging irreversible at sustainable yung mga initiatives sa barangay Paano? level. Yung pagmamay-ari po talaga, yung sense of ownership at yung claim making ng mga taga-barangay na amin to, plano namin to. At kahit na nga po yung resources ay malinaw, ina-identify nila ano ang meron na sa barangay, ano yung kailangan pa sa labas. Ang mahirap pong tanggihan kasi humingi ng tulong sa labas na meron na kaagad, may taya na. Halimbawa po, malinaw sa kanila, meron kaming 10 milyon, kailangan namin ng 50 million. So, namomobilize po. Sa experience po namin, over the years, halimbawa po ngayon sa Cagayan de Oro, na bago lang po yung partnership namin, magdatatlong taon pa lang. At nasa 18 barangays pa lang po kami out of 80 barangays. Nung last month po ay nagkaroon po kami ng stakeholders meeting. Pinresent po ng mga barangay sa mga possible donors at mga line agencies, national line agencies, yung kanilang barangay development plans. Ay nakapag-mobilize po sila ng di kulang na 200 million. Wow. At yun po ay hahabol-habulin na yun ng mga barangay. Kasi may commitment. At meron na po silang, kumbaga yung BDP ay hindi lang isang pang-release ng IRA. Ano na rin po ito ngayon, parang kontrata at parang marketing instrument na rin ng mga barangay. At mga Governor barangay Daisy, you tell me na 10 taon nyo parang ginawa yung programa nyo sa small scale mining. Ano yung mga elemento yun? Why did it take you 10 years? And can this be shortened? Given na meron ka ng modelong ibinigay sa amin? Ngayon ho, masya-shorten na. Nag-umpisa ito 1986 pa. Mga board member pa lang ako nung tinry na medyo i-regulate ng gobyerno. Medyo ho lumalaban. So, yung isang administration merong success na 1%. Sunod naman 2. It is only ngayon na talagang lahat nag-cooperate na. Ang dami ho naming tinry, no? Kasi importante kasing ma-regulate namin, una, daming patayan sa loob. Ang daming... Patayan o namamatay as a result of disaster? Patayan talaga. Si gold yun eh. Nag-aaway ka, di ba? Nag-aaway ka. Puro matatapang yung pumunta dyan eh. Yung partner nila na local namin, matatapang din. So parang kahit ikaw, ayaw mong pumasok sa area na yan. No? So, ang tagal bago na regulate siya, pagkatapos, mahirap siyang i-monitor. Kasi kabundukan, isa lang daanan ng military mo tsaka police kung magpa-implement ka. Pinagtatawanan lang nila eh. Mas mabilis lang tumakbo sa kabundukan. So parang raid kami ng raid, file kami ng kaso. Ngayon parang okay, sunod na buwan meron na naman. Until such time na meron kami mga resettlement, meron kami mga livelihood. And then finally, parang napuno na rin kami. Lahat sinara. Sinara mo? Lahat sinara. Talaga. So Paano mo sinara? Meron ka naman talagang, may power naman talagang local government, di ba? So, sino ang nagsara? Militar, police, Kasama sila lahat. rin? Kasama, pati dato nila, in-involve namin, pati mayor. Pati mayor, sinabihan namin, sumuporta ka dito ha. Kasi Sasara lahat ng, natin. So, anong ginawa mo dun sa mga taong nagtatrabaho? Then, nagle-lecture kami. Tinulungan muna namin, ito nga mahirap sa gobyerno kasi ikaw magsasara, ikaw magpapabilanggo, pero ikaw rin magpapakain ng pamilya, di ba? So, parang ang hirap. But this time, we were able na mag-agree sila lahat na itong dapat natin gawin. Una, waste nila. Hindi pwedeng itapon mo lang sa river. Kasi lahat ng irigasyon na irrigated farm sa ibaba nagre-reklamo na. Ang daming mercury sa river mo. So, nag-agree din yung mga processing plants. Nag-agree din yung malaking big-scale mining na mag-cooperate. Nag-agree yung mga Tibooli clans na may-ari ng lupa. Itong gagawin natin. So after they agreed, nag-ID system na kami, nag-training kami, nag-livelihood kami, meron na silang mga social responsibilities na inassign namin, in exchange na in a way, sumisira naman talaga sila ng kalikasan. Pati yung bintahan ng gold tsaka silver, pati yung pag-regulate mo ng pagpasok ng mercury, no? At cyanide. So talagang ang dami niya nagawa. Ngayon, systematic na. Alam na namin sinong pumapasok sa lugar. So, sarado pa lahat yung sinara mo? O nagbukas ulit? After several months nagbukas, but they have to comply now with the rules. They have to comply with the rules. At ngayon, ang ganda kasi nagkakaroon sila ng seed money, napapaaral na. Kaya nga parang nakakabigla na wala ng out-of-school youth sa lugar na yan.
wala na kaming children laborer, no? Kasi noon meron eh, pagkita mo sa yung isang mata puti na dahil sa mercury. Oh. Kaya lang kung 10 nagkakakaingin ka kasi, isang buwan mo, hindi ka nga makakita ng 300 pesos. Eh, ito ngayon, ang pinakamababang laborer na kumikita ng 150,000 to 350,000 a year. Diba? Wow. So kasi ang problema kasi namin, may surface gold kami. Yung bundok na yan, Hindi nauubos ito? nauubos. Kaya nga minsan may boom, meron wala, merong ganyan. No? At saka palalim ng palalim. Okay. Ang problema pa namin, kasi sa isang lugar, magkasama yung small scale saka isang big scale. Yeah, okay. So, Joey, magtatapos na iyong termino bilang governor and everybody appears to recognize yung efforts mo for Albay. Is the Albay experience easy to replicate in areas? Di ba they've identified the eastern section of the country as yung dadaanan na ng bagyo ngayon? Ano lahat? Ano na? So ano na ang experience? Ring of Fire nandun. Opo. Tapos nandun. Tapos So no trade. ano ang unang-unang kailangan tingnan kung sila ay titingnan yung modelong ibinigay mo sa buong bansa? Nasa tanong mo kanina eh. Oo. 10 years. Ako yung unang pinasan nyo, 15 years. 15 years. Apsimo. Yung pangala ko, MDG, 6 years. Yung itong, since 2008. So, it takes time, oras. Kaya kailangan talaga yung discipline at saka yung determination, yung concept ng will sa execution. At kailangan ma-re-elect ka ng ma-re-elect for 3 terms. Ganon? Sa awa ng Diyos, post po ako lagi. Opo. So, Hindi, does hindi it ako pressure. does the program stand with the leadership and the management of the individual who introduced it? Must it rest with you? Rights education. And rights education starts also very well, educated citizenry. So I would say Albay is actually the reign of the citizen. The reign of the citizen. I will end with that. The reign of the citizen. That can be a logo of the brand new program. Maraming salamat, Governor Daisy. It's always good talking to you and the experience that you shared. And Joey, of course, di ba? I will see you more in other award-giving programs. And it's nice to meet Finally, you. you won't see me. Kaloy. Kaloy and Anita, maraming salamat. That's all the time we have. In case you missed today's episode, watch it in full on iwanttv.com.ph or tfc.tv. Talk to us again next week on Talkback. So,